So din sa Parshat Lekleka, Bereshit and Noah to the first 2,000 years. So kung kwentahon na to gikan sa creation nga nagisgot sa Bereshit ug Noah, kana nga panahon is gasto na siya og time frame nga 2,000 years. So taas kayo, di ba? 2,000 years. Oh, so kung basahon lang nato ang Parshat dito sa biblical interpretation, daghang kay tang malaktawan nga naman 2,000 years ang nagyan ana. Oh, prasaan ang istorya diri sa sunod sa kay Sara, sa sunod sa bando nato, sa sunod-sunod sa bando pa nato. Nga gisgutan dito giun sa pagkamatay ni Sara. Nga kung magbase ta sa gitawag og biblical interpretation, biblical Parshat, wala gisgutan nganong namatay si Sara. Basta kay pag-uli lang ni Abraham gikan sa paghalad kang Isaak, pag-abot natagbuhan na niya nga patay na si Sara. So sao man nato pagsabot sa tinuod kung sa hinungdan ngano nga namatay si Sara, kung dili ta mo tandog gugural. Giunsa gyud ang lalong nga interpretation na niya ngano nga namatay si Sara. So mas gutan nato na sa kay Sara. Sa sunod. So the first trial is the birth and recognition of Abraham. Unsa may nahitabo gud ana sa panahon nga na tao si Abraham. Naghari naman si Nimrod atong unang panahon nga mauna siya si Amraphel. So sa lalong nga pagtuon na niya, actually Nimrod, the son of Cush, nga si Cush anak ni Ham. So one day, Nimrod's astrologers humbly approached the throne. Niduol ka Nimrod and prostrated themselves before the king. Niingon ang astrologers, Your Majesty, they announced, we have become aware of great danger threatening your throne. Pagbantay mahal nga hari, kay dunay threat. Ang langit nagsulti nga dunay threat sa imong gingharian. The stars predict that a boy will soon be born. Nagsulti ang langit nga dunay bata nga mataw nga mahimong threat sa imong lingkuranan. Who will deny your divinity nga ikaw usa ka makagagahom o kini mupildi nimo? Oh. Unay sulti sa astrologers. So Nimrod turned to his minister. Gipatawag niya ang iyahang mga ministers. What protective measure do you suggest? Unsa may pwede natong buhaton ani mga council? So ni ana si Nimrod sa iyahang mga council. So, ang tubag sa mga council, order that all newborn baby boys shall be annihilated. Maunay tublo sa iyang mga council. Patyo na to ang tanang bata nga nato para mawala ang threat. Tanang bata nga lalaki atong patyon. Kaya nga naman, nagsulti man ang langit, ang mga stars, nga ang bata nga mataw karon is mahimo maoy musupak sa imuha nga ikaw mahimong Ginoo, nga ikaw mahimong makagagahom o kini siya mo pildi nimo. Kasi Abraham ay nakapatay kang Nimrod. So tinuod ang sulti sa astrologers. Busa na threat si Nimrod. So niingon si Nimrod sa dahang gisultihan siya sa iyang council, this is a fine advice. Maayo-maayo. So gipatawag niya ang tanang mga leaders. O iyang gisultihan kung unsay plano. Iyang gisugo nga every woman with child shall confine. Ilang ibutang og usa ka lugar. We shall then make sure that only the baby girls should be retained, should be dismissed and alive. So patawag daw nila tanang mga bata, tanang mga ginahan nga naay bata, unya ibutang nila usa ka lugar, unya siguruhon nila nga ang bata lang nga babae maoy mabilin. So niingon si Tira karon nga usa ka general, usa ka minister ni Nimrod. Amahan na siya ni Abraham. Niingon siya si Tira, one of the most honored nobleman, si Tira. The court was present during the discussion and jokingly asked, niingon si Tira, nagkomedya daw, you do not expect to include my wife? So ayaw gununa mahal nga hari nga apil nimo akong asawa. Ayaw inagapil akong asawa nang imo ipatapok kunya ipaapil nimo patay akong anak. So sa may tubag ni Nimrod, we did not refer to your house, Tira.
Wala kay apil tirak, dili imuhang balay mo ang putasubot. Gawas nimo, tanan apil na. Niya ana si Nimrod. So, sa dihang nahitabo nga nangamatay na, atong panahon na, dunay namatay nga 700,000 ka mga bata. No? Lalaki. Sa umanong kadaghan na, 700,000 ang namatay ka mga bata. So the cruel edict was issued, and thenceforth all baby boys were murdered. Over 700,000 newborns were killed. Gipapatay. Pero sa dihang pagkabuntag, niduolog balik ang astrologers. Naingon kang Nimrod, mangari, ang threat bisag namatay ng 700,000, naaramang gihapon. O akong nakita nga ang bituon, ang mga planeta, ang langit, nagtudlo tanan sa ilang kahayag dito sa balay ni Tirak. So ang langit daw nagtudlo dito, na ang bata naa daw mataw sa balay ni Tirak. Busa, gisugo ni Nimrod ang iyang mga sundalo pagpaadto sa balay ni Tirak. We have observed above Tirak's house, shooting out into all direction of the firmament and devouring 4 stars in the east, west, north, and south. This clearly points to Tirak, newly born son, who will conquer your kingdom. So, niingon si Nimrod, order Tirak to hand over his new baby. Ipadala dinhi ang anak ni Tirak. And I will compensate his loss. Akong bayran bisag pila iyang pildi. Ako siyang baylan sa treasury of gold and silver. Ako siya pila iyang pangayoon nga bukti siyang anak. Akong ihatag ka Tirak. So, the messenger hurried to Tirak. Dali-dali ang iyang mga sundalog ato sa balay ni Tirak, and demanding his son, deliver your son, Tirak, to Nimrod. And the king will compensate you. The king offers your treasury of gold and silver in exchange sa imong son. So, unsa may tubag ni Tirak? Katawa si Tirak. Upira nimo ang akong anak o gold o silver? Doon ay usa ka tawo ko nga niingon, patyo na ko imong kabayo, kay tagaan ta kag isa ka wagon nga pagkaon sa kabayo. Are you fooling me? Insya, buang ko nimo, kaysa pa mo kaon sa hinatag nimo nga pagkaon sa kabayo, kag ipatay naman nimo ang kabayo. Gitagaan ko nimo bulawan, silver, bugti nga patyo na akong anak, kaysa man po mo dawat nga wala naman ko sumusunod, kaya akong anak imo naman ipapatay. So dito ni uli ang sundalo og nisulti kang Tirak. Tuod man perting sukuan ni kang Nimrod, perting sukuan ni Nimrod. Ipakuha gid ang bata. So dito Tirak kabalo na daan nga mubalik. Niingon si Haran, oy Tirak, mubalik to. Yes, mubalik to. Ambi nang naman siya isa pud ka katabang pud nga naay bata. Ingna ang imong asawa, akong asawa nga ang akong anak ipasibat dito sa langob. Gamo palayo mo dinhi sa ako ang panibalay. Then ambi ang bata sa akong katabang. Oh. Sa una mo sugot ra ang katabang no nga ilang anak ihatag para patyon. Sugot ra sa una. Oh. Karon dili pwede. Bahalag magpatay ta. Tamo yung patay. Oh, wala layo ra kay tas tinuod sa obedience lang, layo kay tas tinuod. Wala mo tuman. Oh, mao gani nga ang katapusan nga test ni Hashem kang Abraham is katong paghadlad kang Isaac. Oh, nga kung giunsa kung kaya bagyod niya i-offer ang tanan para lang kang Hashem. So ang mga katabang sa una, ang mga slave sa una, kaya nilang i-offer ang tanan. Ang tanan, apil ang ilang anak. Sama kang Lut, kaya i-offer ang iyang mga anak. O para lang malibre ang katawhan ni Hashem, ang mga anghel ni Hashem. Pero kita, kung sa may kaya na itong buhaton para kang Hashem, wala tayo kaya, no? Wala tayo kaya. So, wala tayo kalainan sa mga tao nga naa sa gawa sa katawhan ni Hashem sa una. Kanang gitawag og mga hypocrite. Isa ta diha. Bisan ang slave sa una, dili ta kahimo. Kaya ang slave sa una, pwede nila ihatag ilang anak para lang makita ang loyalty nila sa ilang amo. Pero kita dili na to na kaya. Nga, madaygo ako boss. Sarili day ko, negosyo day ko. So layo ra kay tas Ginoo. So sa may nahitabo, gikuha ni Abraham ang anak sa iyang katabang og maoy gihatag dito kang Nimrod.
So, and was the fate of his little son Abraham. So, gidala na dito sa gawas. Unsa may kapalaran atong bata nga naa sa gawas, na siya raman isa ang nabuhi dito sulod sa langob. Siya ra isa dito nabuhi. Siya ra nagpakaon siyang sarili, siya ra amigo niya mga mananap. Wa gyud siya nakaistorya bisan kinsa dito nga para makat-on siya. So he grew up in a cave far from the wicked world. Layo siya sa dautan. Wala gyud siya kanang mga tao nga nakaistorya. Busa wala gyud siya ma-influensyahi sa dautan. So his phenomenal mind, he recognized his creator. Pinaagi lang daw sa iyang panghunahuna, na-recognize daw niyang yang makagagahom. When he was but 3 years old. Pila edad ni Ura, Jose? 2 pa kapin, wala pa mag-3. Mag-3 pa karon January. So pag 3 ni Ura, mao na edad ni Abraham, nga si Abraham makarecognize na og makagagahom. 3 years old pa lang. Diha siya nagsugod og kaning bato. Mao ni ako makagagahom. Diha siya nagsugod og recognize. Diha siya nagsugod mangita. At the age of 40, diha siya nakakita nga ang makagagahom gyud sa nga nagbuhat sa langit sa yuta, mo'y tinuod nga mga gahom. At the age of 40. So when he was but 3 years old, arriving at this conclusion by observation of and reasoning. So unsa iya makita iyahan obserbahan, and he will give reason to whatever he sees. Unsa iya makita? Naingon si Abraham, maybe I should worship the earth. Sa dayang i-worship? Ang kalibutan daw iyang i-worship. I should worship the earth. He mused, kano believe kay siya nga ang earth god mo ay dapat simbahon because its production is that which sustain us. Ang product daw sa earth mao daw gikaon sa mga tao. So kinahanglan nato i-worship ang earth. So mao na primero nga nakita ni Abraham when he was 3 years old. Bata makaunahuna bago ni ana karon? Ang bata karon ang unahuna ana dula. Ngitag unsaon nga matuman ang iyang mga gusto. Mo nay gusto sa bata karon pero siya dili tungod kay wala siya ma-influensyahay sa laing mga tao. So nagkabuhat siya mga butang sumala sa iyahang hunahuna o sa iyahang reasoning. Ngano man nahimo siyang separated daan sa kanang gitawag og wicked world. But then the earth is not all powerful. Ngano man kita niya tuod ang kalibutan mo naghatag pagkaon. Pero kung dili ulanon ang tanom, bisag naa siya sa earth, di man motubo ang tanom. So kinahanglan ang ulan siguro ang earth under sa ulan. Dapat atong simbahon ang ulan. Ana na siya. So ang earth is nahimong dependent sa ulan. Should I therefore bow the firmament? Akong simbahon ang unsay naa sa firmament. Kay siya mo'y nag-sustain sa earth. So the ruling power of the firmament clearly, the sun keeps the world alive. The moon keeps the light during the night. The sun must be mighty. God, ano siya? Kung wala ang sun, ang earth, dili muhatag siyang abot nga naman bisag na ay ulan kung walay sun, dili daw muhatag ug mayong tubo at tanom. So ang ulan o ang earth is under the sun. So maybe we have to worship sun. Pagtanaw po niya, sun. Pag abot gabi, lupigon man. Ano man, wala man ang sun, basta gabi mailisan magmon. Basinog ka ng maayo siguro ani simbahon po ng moon. Kay napildi niya ang sun. So yung na ang critical thinking ni Abraham samtang siya nagtubo kinsay mo daog sa iyang lantaw mauna ang iyang simbahon. Maunay nakapa-idol worship kang Abraham. Because once in a lifetime of Abraham, he was an idol worshiper. So hangtod Abraham inferred the presence of an omnipotent and wise creator. Siya nga doon nag-create ani tanan kay pag-abot pug adlaw mawala man pud ang bulan. Mudaog naman pud ang sun. So naglibog na siya kasay simbahon. Hangtod niya come up sa unahuna niya Abraham nga naghimo sa moon, naghimo sa sun, naghimo sa rain, naghimo sa earth, naghimo sa tanang butang, mo nay dapat natong simbahon. Mao to makita nato dito sa katong gitawag og
yang Abraham nga giana niya ang iyang kalo. Puro. Timaan sa pagpaubos niya sa tinuod nga makagagahom nga mao ang nagbuhat sa tanang butang. O kani mo ni ang sign, timaan ni siya nga nagpaubos ta sa nagbuhat sa tanang butang. So finally, by observing the regular rhythm of the day and night, of the season, and of all natural laws, Abraham inferred the presence of the omnipotent and wise Creator. Then asked himself that the heavenly bodies rise to set appointed time. There must be a higher intellectual intelligence directing them. Na ay suguan ni nila tanan. Ngayon anang may tabo. So, nagsugo ato tanan, mutoy dapat simbaho. Pero ang problema, naingon si Abraham, wa man ko kakita niya. Saan ako pagsimba sa wa na ko makiti? Wa man ko kita niya. But I can understand that only a mighty and merciful God have created the marvelous world around me. Pero ako nasabtan nga, ang tanang butang ani, mo ni nagbuhatanan. Pero di lang nako siya makita. Nya katong dili nako makita mo tong gitawag og only his superior intelligence is able to keep it going. To him I shall bow. Katong dili nako makita nga mo nagbuhat ani tanang butang, kaniya lang ako mo simba. As time passed by, the astrologer's prediction did not come true. Kaya nga naman, nakasibat man siya dito. Di ba? O niya, ang hari, nagsigig paabot o kinsay mo, supak niya. Nilabay na lang ang pila ka tuig, wa man gyud. So, niingon niya, bakak ang tagna sa astrologers. Moto nga, back to normal silang tanan. O ang sulti sa astrologers, nalimtan na ni Nimrod. Nawala na siya una-una. So back to normal life na sila og tungod ato Abraham managed to return home. So nakabalik siya dito sa ilahang balay. So Abraham, ang iyang amahan nga si Tirak was the sale of idols. Ang business is kanang maghimo ganig mga rebulto nya ibaligya sa mga tao. Mao na negosyo ni Tirak. Karon si Abraham sa dihang nakita siya ni Tirak kay samtang naglakaw siya nakakita man siya katong naay nahulog nga mga prutas nga dala-dala ato kay i-serve niya sa idol katong babae nga nagdala-dala prutas karon iyang gipunit kay uli karon niingon man tong tag-iya nga gipunit gikawat daw niya ang iya sa idol mutong putlan ta siya kamot ayo si Abraham na asawa ni Tira nakitaan man ayo asawa na si Abraham na moto nga nakasabot si Tirak iyang gihimong buhi kunuhay si Abraham nya naa nasulod sa balay nya gisultihan niya panamalay nga mo ni akong anak pasibat nako. So dito gihimo siyang tindiro usa kay gayon ana samtang naninda si Abraham bantay siya dito kay ang papa nagalakaw man. So every time nga wala yang papa si Tirak siya may magbantay dito. Dunay usa ka businessman nga lami kay tindog. Ang instruction siya papa kung mamaligya gani ka tan-aw nimo ang posisyon sa tao. Kung medyo dato gani ang tao, kailangan kung dato gani ang tao, kailangan nga mahalo nimo ang baligya nya ang imong itudlo katong mga dagko. Kung medyo tan-aw nimo nga pobre-pobre ang imong itudlo katong gagmay. Unya brato-brato pud kay gagmay man. Karon kay ang unang customer ni Abraham kay astig man kayo dato man. Unsay pwede na kay baligya si paliton dire? Ana din si Abraham. Kani sir, tanon niya dato man kining dako sir, kaning dako. Kay pila man na? Mao man ang pinakadako dire? Oo, mao nang pinakadako dire sir, mao nang pinakadako nga makagagahom dire. Ana si Abraham. Pila man na? Kuot dayon sa kwarta. Wa pa kabayad ang tao, ningon si Abraham, pila edad nimo sir? Siya nga 50. 50 na ka sir? Wa lang gyapon ka mahuman og dula og bato. Ug sa tuwa pa na 50 na ka, dula lang gyapon kag manika. Simba ka ani sir? Nga gahapon pa man ni nahuman sa kong papa. Nya murag naalanganin ang tao nga musimba kag kanang binuhat ras kong papa. Ano to bitaw no? Sulod niya balik ang iyang kwarta, lakaw. Diri sa taway halin. Aday sa kababae na pud ni sulod. Pag sulod sa kababae, asa may ako ani? Tanaw niya pobre-pobre man kani imo ha. Sa may pangalan ani nga dibulto amo ni kaning Diyosa ni siya sa kanang kagwapa nga walay katapusan ana din tigo kana ako pag ingog kana ako giingnan man
niya nga di po siguro ka gusto og kanang makagagahom nga dili makadagan, dili makaluwas nimo. Ingon po doon tingulan ba? Oh dili kay makagagahom sa to pa makaluwas. Karon kung bunalan ta kag maso karon, makadagan ka dili makadagan. Pero kaning imo ribulto karon nga imong paliton, bunalan ko ning maso makadagan ka ni. Una na intaw na lang ang babae nga. So pagdagan na ng bato man na. Dili siya kadagan kay bato. Nya usa man niya pagluwas sa imuharon nga bato man day na siya. Ditoon man wala mo palit. Wa gyapon siya halin na adlaw. Pagkay katuluron. Ang sulod nga babae nakita man niya nga si Abraham gipamuak niya ang mga ribulto nga gagmay. Unya gibilin ang dako. Kung pinakadako nga si Nimrod nga anak. Gibilin man niya. So unsa may nahitabo ato? Gitawag sa babae si Dira, wala imong balay dito. Giguba ang imong mga ribulto dito. Doon ay nagpasipala sa mga Ginoo dito. Tuon man pag-adto dito. Gibutang ni Abraham ang maso sa kamot ni Nimrod nga ribulto. Onya, pag-ana, unsa man Abraham? Ani man gud pa? Niya magud ni anhi dinhi para maghalad og kanang mga prutas. Unya kay gihalad man niya sa gagmay nga Ginoo. Nasuko si Nimrod ngano sa gagmay nga naa may dako. Siya gud pinakadako dapat siya tagaan. Unya kay mag-ilog man ang gagmay kay sila dapat halaran. Di, nasuko si Nimrod. Di pangdukdok niya ang mga gagmay nga ribulto. Una siya na lang nabilin. Una rason ni Abraham. Na si Abraham, usaw man niya pagdukdok ka bato man na. Ingon ko dayon si Abraham, then why you worship the stone? Og dito nausap ang una-una ni Abraham. Matod pa niya dire, Abraham has successfully passed the first trial. That was the first trials of Abraham. He had applied his mind to recognize his Creator and had rejected idol worship. And he had applied his mind to recognize his Creator and had rejected idol worship. So, walay nagtudlo kang Abraham. Nga mao ni ang makagagahom, kundi siya maoy nangita. Kita ngano nakakaton man tag makagahom. Tungod kay gitudloan ta sa atong ginikanan nga dunay labaw nato nga nagbuhat sa tanang butang. Lamang ang gitudlo sa una dili lang mao. Ya tungod kay natanom sa atong kasing-kasing ug hunahuna kay atong ginikanan nagtudlo nga nay mga gahom mo nang hantod karon nagpabilin. Og nagpadayon ta sa pagpangita mao nang nakaabot ta karon dire. Pero si Abraham wala siya gitudloan. Siya mismo maoy nangita. Og maunay nakapahimong espesyal niya kay siya wala gipangita sa makagahom. Siya mo ay nangita sa makagahom. So the second trial of Abraham is regarding the cauldron of Ur Kasdim. Gikan ato gidakop si Abraham. Pagdakop niya ninumdum mo sa iyang Abraham nga si Abraham nawala. Samtang gidala siya sa sundalo, nawala si Abraham. Naglibog ang sundalo, nawala naman si Abraham. Gunita naman to nato. Og sa paglabay og napulo ka tuig ato dito nga og balik si Abraham. Sa diha sa diha nga ni-declare na si Nimrod nga siya maoy makagagahom sa cauldron or Kasdim. Iyang gi-declare tungod kay almost all the globe nakuha ni Nimrod. Og gi-declare niya nga siya maimong makagagahom. O dito sa dihang ingon ni Tirak nga amahan, Hail Nimrod. So pag ingog Hail Nimrod, hapa tanan. Usa may nahitabo, only one ang wala mo hapa. He was Abraham after 10 years. So dito tanaw niya hapa tanan, tawa siya. Pag tanaw niya layo, tumoy dapit, na amay wa mo hapa. Pangayo na iyang pana. O katong nasayra na ito ni aging parsya nga si Nimrod was never miss.
Basta mo pana gani siya. Bisan pag naglihok ang mananap, igo gyud ang heart ana. Igo gyud ang heart ana. Ingon anak hunter si Nimrod. Sa pagtan-aw niya nga wala naglihok si Abraham, wala mo hapa. Iyang gipana, pagpana niya, pong! Wa gid mulikay si Abraham, wala gid siya molihok. Murag nilapos lang. Og ang naigo is ang rebulto nga naa sa likod. Kuha na pud siya og another. Pong! Wa gyapon kaigo. Sa diha mo kuha siya sa ikatulo, giduol siya ni Tira. Ayaw patya kanang tawhana kay paninglon ka sa dugo ana pinaagis pa na. Hinuon paduula siya og paludha dinhi sa mga tubangan kay ang tagna nga nahitabo sa una ba-invalid basta ang tao nga giingon nga mupil dinhi mo muluhod sa imuha. Karon gipaduol si Abraham. Pagpaduol ni Abraham, wala man siya mohapa kang Nimrod. Niingon man siya, I only bow to one only true God. To one and only true God. And that was the creator of the whole creation. Kung kaya nimo, kung ikaw tinuod ang makagagahom, giingnan ni Abraham si Nimrod. Kaya ba nimo nga ang sun mo rise sa west unya mo sundown sa east? Tungod kay ang natural lihok sa sun is mo rise man siya sa east unya mo down sa west. Baliha karon. Himuha siya nga mo rise ang sun sa west nya mo sundown sa east. So imbes pa na ang lihok sa sun panahon. Once gani mahitabo na ang mabali nimo, then musimba ugma din si bahon ta ka. So po si Nimrod, sao man niya? Pag-ingon niya nga ni Abraham, you created the sun. Ingon tubag puday na astrologers. Yes, Nimrod created the sun. Then make the sun rise from west and sundown west. Siya na nagbuhat sa sun, kaya niya, asa niya pagion ang sun. So dito sa kasuko ni Nimrod, iyang gialsa si Abraham, o bisaka dito sa pinakataas nga floor, iyang gilabay dito sa tunga sa kalayon. Pero dili ra ingon ana kadali ang istorya. Tungod kay kung ato yung subayon tanan nga istorya nga naa diri sa Midrashim, taas pa kayo. Kay ang pagpangayo og kahoy nga niabot og 5 amos. Kanang 5 amos, ang 1 amos is equal to 1 meter. 5 meters. So taas kaayo. Ang pagpangayo sa mga kahoy is gidonate to sa mga tao nga niabot og 5 days ang donation. Usa to siya natapok. Unya gisigahan to siya mo to ni create to dakong kalayo. Dito si Abraham giitsa ni Nimrod. Og si Nimrod nagpuyo dito 3 days. Sulod sa kalayo. 3 days siya dito. Niturok na lang ang kahoy. Oh, pagturok sa kahoy, nakita nila si Abraham nga tuwa dito ra naglihok. Nagsimba, nagsigikaon sa prutas, nagsimba for 3 days. Busa gipagawas ni Abraham gipagawas ni Tira si Abraham gikan sa gawas. Gipaduulan niya sundalo. Sa may nahitabo sa sundalo nga ni Dool. Ikaon sa kalayo. So lahi pud tong naa sa uban nga source nga dakpon si Abraham pinaagi sa mga sundalo ni Nimrod, pagduol nila gikaon sila sa kalayo. Lahi pud to sa gikaon jud mismo dito sa kalayo, samtang ilang tangkuhaon si Abraham dito sulod sa kalayo. Kaya natingala naman si Nimrod nga nung wala mamatay si Abraham dito sulod sa kalayo. So iyang gipakuha sa iyang sundalo karon kay i-consume man siya sa fire. Nigawas lang si Abraham sa dihang giingnan siya sa anghel Gabriel nga gawas diha sa kalayo. So dito nitindog si Abraham gikan sa paghapa ug niiway ang kalayo. Ang kalayo mismo mo nilikay sa iya. Nigawas siya. Ug dito nangutana si Nimrod, yung sa man mo pagpaagi na Abraham nga nung
giingnan niya si Nimrod nga, this is the work of the true God. Worship the true God. Mao to nga niingon si Nimrod, from nowadays on, gikan karon, the God of all Kasdim, all gods of all Kasdim shall be destroyed. And we will worship only the one true God of Abraham. Pero dili tanan ni believe ato. Kay bisan ang igsoon ni Tirak nga si Haran, nagduha-duha. Haran nga amahan ni Sarah, nagduha-duha. Tungod kay nasayod siya nga si Tirak maayo og pamaba. Maayo siya mga spell ba? Daa siya nahibalaan nga black magic. Naguna-una siya nga basin nga Tira to. gibutangan lang tog spell ni Tira ang kalayo para dili masunog si Abraham. Og tuod man, ingon na lang siya siyang kaugalingon nga kung dili mamatay si Abraham, musaid ko siyang dapit. Unya, kung mamatay si Abraham, moingon ko nga tama si Nimrod. Og sa diha, samtang niingon si Nimrod nga the king that we should worship is the king of Abraham. Pero sa wala pa to mahitabo, gipangutanan ni Nimrod si Haran, Haran, unsa may mo'y kasulti? Pero wala na, nigawas na si Abraham. Ningon siya nga, I'm on the side of Abraham. Ang makagagawon ni Abraham, mo'y tinuod. Unsa may nitabo kang Haran? Gipadakop ni Nimrod si Abraham ug giitsa kalayo. Mao to nga si Haran namatay dito sa kalayo nga giitsahan kang Abraham. Og ni-declare si Nimrod nga ang makagagahom ni Abraham mao nay simbahon sa isipon nga makagagahom sa kanang gitawag og kauldron of or Kasdim. Pero patay na si Haran. Wala man po na gipakita dito sa kwan. Wala na. Oh, mo gani nga daghan pa kayong behind the stories. Pero sa ako nang giingon nga kung basahon ako ni tanan sa inyo ha. Dili marot, dili ta ka topic unya og lain unya hapon. Taas kayo, daghan kay kasikreto nga makita. Pero sa akong giingon na ang studies nato is gatuyok ni kada tuig. Ang wala nato isguti karon, isguta nato na sa sunod tuig. Kay dili nato ni makasa. Kaya kung ato lang tutukan yun ang liklika, ang kaagi lang ni Abraham katong first ug second trials, siguro ang whole day pwede pa. So ato lang gisunod ang importante gyud nga kaagi. So Hashem spoke to Abraham, Goyo. Pag ingon Goyo mo na giingon og leka. Mo na giingon og leka. So Goyo from the land, from your birthplace and from your father's house to the land will I show you. Asa daw siya paingon? Dito daw sa yuta. Go you from your land. Kakinsang yuta? Yuta daw ni Abraham. Oh. From your birthplace, diin dito ka na tao. And from your father's house to the land which I was to show you. So, niingon ang Midrasem, kining pag-inguguyo ni Hashem kang Abraham, this is the third trial. Nga naman, the third trial was commanding Abraham to leave and go to the unknown world. Kisa may ganahan maglakaw ka ng lugar nga wala ka kabalo. Siba, mo adto ka, moingon ko nga mo biyahe ko Iloilo, pero sukad wa pa ko kabot og Iloilo. Challenging, di ba? So trials kayo na sa imuha. Nga mulakaw ka sa lugar nga wa ka kabalo ka sa kapaingon. And this was the third trial of Abraham. 1:27. So the third trial, he is commanded to leave the land, to travel to the unknown
destination. Wala siya kabalo. So lakaw lang siya bisag asa. Wala siya kabalo asa yung destination. So Abram and Sarai dedicated their lives to Hashem in the service of Hashem. Abram influenced the men to serve Hashem. So samtang sila naglakaw sa gitawag ug anon, sige sila convince og tao. Sige sila convince og tao. And Sarai and Abram nagatudlo sa mga lalaki ug ang babae nagatudlo sa mga babae. So mao na ang gisunod pod nga sistema sa Judaism nga ang mga asawa sa rabay gitawag na siya rebitsin. Ang rebitsin pod mo mutudlo sa mga babae. Ang ang lalaki pod ang papukusan is ang rabay. So Abram anang panahon nga gipagawa siya is 75 years old. He was 75 years old when Hashem prophetic word reached him. So primerong istorya ni Hashem o ni Abram is ang edad ni Abraham 75. Nanganak siya kang Ismael 86. Nanganak siya kang Hitchcock 99. 100. E nabunti si Sarah edad ni Abraham 99. Diin panahon nga gituli si Abraham. Gihulat sa ang panahon nga matigulang si Sarah kay para ang mga dautan nga naa sa ilang palibot mga wala usa para ang iyang anak dili ma-influensyahan. Eh kung nanganak dayon si Sarah, magdungan-dungan lang silang duha ni Ismael. O posible nga si Ismael mataas si Abraham matakdan sa batasan ni Ismael. Motong gipapahawa usa sila usa nanganak si Sarah. So, giingnan, pag-ingon of 75, giingnan siya, leave your land, your city of residence, and your father's house. Hashem commanded him. So, gipalakaw siya. Muna gitawag, leka. Lakaw. Go you. So, Hashem commanded Abram to depart from his father's house, saying, you have attained a very high level. So, gipalakaw si Abraham, tungod kay nakita ni Hashem nga nakaabot si Abraham og taas nga level. Labi na sa iyang panahon nga ang mga tao puro dautan, si Abraham lang isan maayo. So Abraham attained a very high level. Abraham, if you will remain in one place, tingnan niya, nga kung ikaw magpabilin lang og sa lugar, how will your fame spread? Usaon daw nga mahimong inila si Abraham kung naalan daw siya sa iyang lugar. So kinahanglan si Abraham mulakaw para mailan siya sa tanang mga nasod. Wonder about and then fragrance of his personality will attract people from far afar. Wonder, suroy, o ang imong kaayo, o ang imong kahibalo, maunay mo attract sa mga lain-laing mga nasod. If you stay here, you will not marry children. Kung magpabiling ka dire, dili ka makabaton og anak. I will transform you into a great nation kung mulakaw ka. And that is the Jewish people as your descendants. So mo to ika tulong nga kanang gitawag og pagsulay ni Abraham. So from the time that Hashem said to our father Abraham, go from your land. So Abraham went on, journeying southward. So paingon siya sa south. Kung asa siya gikan, paingon siya sa south. There began the process of Berurim. So dito sa iyang panaw, nagsigi siya refine. Sige niya usab ba unsay mga maot nga batasan, unsay mga dili maayo, usab niya. Gina-refine niya. Kutob sa iyong makita, gina-refine niya. So that is the process of Berurim. So, extracting the sparks of holiness that are scattered throughout the universe. So, gina-discover niya unsay naaana. Nganong ang dahon nagsige maglihok-lihok. Unsay naa diha. Unsay naa kan janilim. Nga unsay pwede na ko ma-extract sa iyang gikan kang Hashem. Kay si Abraham, samtang magatanaw siya sa daotang tao, dili niya ginatanaw ang pangit nga batasan. Ginatanaw niya kung unsay naa ang kanglim nga maayo. So, tanang klase sa tao, pwede i-approach ni Abraham kay dili siya mutanaw sa batasan sa tao. Dili siya mutanaw sa kanisilim,
Padlungon ni, dili siya mo ana, kung dili, nagsige lang siya daig mga tao, tungod kaya ginatanaw niya ang maayo. Wala niya ginatanaw ang dautan. Maayo gini silim. Ano maayo ang silim? Silim may unang niabot. Ang mga taga diri nga naara diri, dugay man manaka. Ako din sa kaligo. Oh. Silim nga layo kaayo. Nakaligo na. Oh. Mao nang giruan. May gini silim. So mo na gitanaw ni Abraham. Dili nang kuan, dili nang wala magtanaw sa batasan. Pero ang gitanaw niya silim mao una. Dili mo na nga silim mao maayo. So ginadaig niya ang mga tao mo nang daghan kay siya madala. Bisan asa siya nga lugar nga moadto na agi siya mga tao madala. Daghang daig. So the fourth Abraham trials was the famine of Canaan. Okay, before we go to kanang fourth. So samtang nagalakaw siya, sige siya process. Usay makuha niya aning butanga. So tanan makuha niya nga maayo. Nganong ang iring nadasmagan man, ang iring wa magud kay ilang sakyanan. Mo na dapat ako kay ilang kong sakyanan. So ginaana niya ba, ginarify niya, ginakuhaan niya lesson ang tanang butang. Si Abraham wala nakat-on kay gitudluan, nakat-on siya sa iyang kaugalingon nga intelektual. So matod ni Maimonides bahin sa kanang early lives ni Abraham. Indeed, Maimonides who places Abraham moment the truth at 40. So nakita gyud ni Abraham unsay tinuod at the age of 40. When Abraham met Shem, met the school of Shem and Noah. So the age of understanding is 40. Also tells us that his quest began too soon after he was weaned. Although ang iyaha ko nung pagpangita kang Hashem is sa human ko siya nalutas. Right after human siya nalutas, nagsugod na daw siya pangita ng Hashem. When he was but a small child, at the age of 40, Abraham recognized his Creator. He began to debate with the people of Ur Kasdim and take them to task, saying, "This is not the way of the truth that you are following." Makigdebate na siya, baka kanay mong gisimba, di man na mao. Ako nang bunalan ron, di man nakadagan. Di man gani na kamo muluwas iyang sarili, so magsige siya debate og mga tao. Og iyang sultihan nga kini dili tinuod. So he smashed the idol and began to teach the people that it is only fitting to observe the one true God. So say makakita ta sa YouTube ba nga kanang makita gani nato nga ang mga Pentecostal, makita nato nga ginasmash nila ang rebultos mga Katoliko. O niya mo i-present nila, dili kadagan, gina-BBI niya. Nana sa YouTube. Nga, ilang kuwang ulo, ilang kakamot, isa-isahon ba, hantod, buko ng tibuok. Makpak dahil ng mga audience. So, ingon ana, ang nahitabo kang Abraham. So, he began smashing idols and make arguments. The king wished to kill him. Mo na ang mga hari sa iyang mga lugar nga maabtan, paguno na nga patsyon siya. But always, as always, he was miraculously saved. Perminti gid siya maluwas. He departed to Haran and continued to call in a great voice to the world, teaching them that there is only one God. So naabot siya bisan asang lugar to teach the people that there is only one God. So gipramisan siya ni Hashem, "Go out, I will make you a great nation. I will bless you and make you great your name. Ako padako ng imong ngalan, and all families of the earth will be blessed because of you." Panalanginan ang tanang mga nasod tungod kanimo, tungod sa imong ngalan. And his brother's son Lot, moto nga nahitabo nga sa panahon nga nigawa sila dito sa Ur Kasdim, kuyog man si Lot o si Sarai. So and his brother's son Lot and all position, iyang pagumangkon si Lot, which they had acquired the soul, samtang sila nagalakaw pa yung saran, sige sila kakuhag mga tao, hangtod niabot sila sa yuta sa Canaan. They arrived in the land of Canaan. Ose Shalom Bimromah
trouble